Diretsuhan na po tayo mga kaidol. Ating pag-uusapan ngayon, Tikram community wala nang pakialam sa buhay ni Dave punto por punto. Bakit nasabi ni Kuya SMB na wala nang pakialam ang Tikram community sa buhay ni Dave ngayon kung saan siya ngayon naroroon? Alam niyo mga ka-Tikram, matagal ng issue nangyari mga nakaraang nakalipas nang humiwalay si Dave sa Manalastas family. So ang point ng karamihan, sana kung ayaw na talaga ni Dave sa Manalastas family, kay Tatay Ram, sana nagpaalam na lang po ng maayos, punto por punto, para maiwasan na yung issue sa mga nakakapaligid nito. Sino ba ang nag-decide na umalis si Dave sa Manalastas family? Saan siya kumuha ng lakas ng loob kung bakit nakaya niya na umalis sa Manalastas family? Tutal, naging maganda naman ang naging buhay ni Dave sa loob at sa labas ng Manalastas family. Yan pong ating pagtatalakayin ngayong punto por punto sa oras na ito. Again, this is Kuya SMB. Sa mga bagong pasok, sa mga bagong nakakilala kay Kuya SMB inside of a Tikram community, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Yung po ang point in Kuya SMB, the Tikram community wala nang pakialam sa buhay ni Dave, punto por punto. Why nasabi ni Kuya SMB yung punto na po yun? Dahil alam niya na po ang mga naging dahilan sa mga issues na nakalatag ng nakaraang taon na grabing stress ang naranasan ng founder ng Tikram na si Ram. Yan po ang punto po ni Kuya SMB. Alright? Matagal na po na panahon na issue po na iyon. Alright? Na medyo tumahimik na. Ang point ni Kuya SMB, bakit sa Wakwak Group ayaw pa rin tumigil? Ano ba ang mayroon sa Manalastas family? Na akala ng karamihan, ito ay tapos na. Yun po ang point ni Kuya SMB, mga ka-Tikram. Alam naman natin ang nangyari. Okay? Kailangan pa bang kalkalin? Kailangan pa bang buhayin muli ang issue na nangyari inside our Tikram community noong 2024? 2025? Kung bakit gustong ibalik ng mga wakwak ang issue na dinadaan nila sa dalawang bata. Tahimik na ang Tikram community. Hindi na kinokontent si Dave sa kamay nagawang kasalanan. Pero bakit? Parang gusto pa nilang isiksik si Dave sa Tikram community sa ibang pamaraan. Gumawa ang Manalastas family para ikakatahimik ng lahat, para maiwasan ang issue, na instead na mag-focus sila kay Dave, sa future ni Dave, dahil sa sariling interest ni Dave, nakinig sa mga kawakwakan, ibinigay ng Manalastas. Ganong kabait ang mga Manalastas family. Ibinigay kay Dave ang gusto niyang gusto sa kanyang buhay.
Ganun lang po doon ang point ni Kuya SMB. Ngayon, nang umalis si Dave sa puder ng Manalastas, hinayaan ng mga Manalastas family ang kagustuhan ng bata para mabigyan ng freedom. Gusto man ng mga Manalastas na huwag hindi umalis si Dave sa puder nila dahil napamahal na ito sa kanila punto por punto. Dahil ilang taon si Dave sa puder ng mga Manalastas. Itinuring si Dave bilang isang anak, bilang isang pamangkin, bilang isang apo ng mga Manalastas family. Pero ang sabi ng karamihan, okay na po yun at importante, nakatulong kayo ng sapat, punto por punto, sa needs ni Dave noon na kailangan pa niyang may magabay sa kanya, punto por punto. Oh, tumahimik na lahat. Okay? Mga ilang buwan, tumahimik na lahat. Ang katanungan ni Kuya SMB, bakit gusto niyo pa na ipasok ang buhay ni Dave sa mga sa Tekram community? Na ito'y inaayawan na ng Tekram community sa kanyang ginawang kasalanan. Yes, hindi naman siguro point ni Kuya SMB na hindi naman masama sa tao magpatawad sa nagkasala. Okay? Pero this time, sobrang fresh pa. Okay? Sobrang fresh pa. Lalong-lalo na kinukontent pa ni Ursula, ni DC, yung panghihimasok niya sa Tekram community na lagi niyang ini-involve si Dave sa kanyang sariling interest. Why nasabi ni Kuya SMB that Tekram community na wala nang pakialam kay Dave? Kasi alam naman natin na ang grupo ni Ursula Daisy, she is grounded inside of community ni Tekram. Anong ginawa ni Ursula? Anong ginawa ni Ursula ngayon? Dinaan sa mga bata. Sa anong pamamaraan, SMB? Tayo ba, inukumpara ba natin si Luis kay Dave? Di ba hindi? Lagi niya kinukumpara si Dave kay Luis. Ay hindi ko alam kung anong nakita ni Ursula kay Luis. Bakit lagi ito'y napapansin niya punto por punto na pinapakita na nagkamali daw tayo sa pambuburaot kay Dave noon. Yun po ang point ni DC Ursula, yung wakwak group. Siya naman ang nagpasimuno. Siya ang nag-guide kay Dave kung bakit umalis. Dahil nga sa mga sponsors po. Kasi nasa isip niya siguro noon na kapag makuha ko yan si Dave, instead na pupunta kay Tekram mo sponsor, mapupunta na sa aking grupo. Ganon ang kanyang nasa isip. Ngayon, naging successful sila, nakuha nila si Dave, walang problema po yun. Walang problema po doon. Ang importante, nag-graduate na din mga Tekram community sponsors sa pagtulong kay Dave punto por punto. Okay? Graduate na rin yung mga sponsor tumulong kay Dave. Ngayon, yung mga makikitid ang isipan ng mga sponsor sa pagmamahal dahil sa pag-art, magaling mag-zigway ng panliligaw si Ursula, nakuha ang ibang sponsor at sumama kay Dave sa pag-alis sa Tekram community. Pero hinayaan lang din ng ating founder na okay lang po yun. Ay importante ikakatahimik ng community ng Tekram. Ngayon, si Ursula, wala naman siyang may content kasi tahimik na si Dave. Wala nang pakalam ng Tekram community. Lagi niyang tinatarget yan si Luis. Kasi siguro akala niya bubo. Bubo yung mga dito sa love inside of the Tekram community.
na hindi makakaunawa sa kanyang mga plano. Alright? Ganun lang po dun ang point ni Kuya SMB. Ngayon, graduation na nila ng mga bata. Parang na-mention din niya yung naging background record ni Luis na kinumpara. Na ngayon, parang pinapakita niya na nakagraduate si Dave, si Luis, hindi. Na pinapakita sa kunuhay na tama daw sila sa ginagawa nila. Ang nagkamali daw tayo. Ang point lang naman namin ito, Ursula, ang aming naman lang kinontent noon 2025, yung mga nagawa ni Dave during that issue sa nangyari na karaang taon. Na dapat nga, umalis na lang siya ng maayos, hindi yung umalis siya nang walang paalam tapos gagawang pa ng issue ang Manalastas family. Ganun lang po dun yung point ni Kuya SMB. Alright? Hindi naman siguro masama. We're blessed nga kasi nga, instead na mag-focus ang sponsor kay Dave, mas maganda pa kasi maka-invite din ng ibang tao na mas kailangan tulungan kumpara kay Dave. Yun doon ang point po doon. Ni Kuya, importante, nabigyan ng tulong, nabigyan ng panahon, nabigyan ng oras. Si Dave, punto por punto. Hindi siya iniwanan ng Manalastas family. Ibinigay ang kanyang kagustuhan. Even the family of Dave, sinuportahan po ito. Alang-alang sa pagmamahal nila sa bata. Dahil hindi akalain ni Dave, hindi naman expected ng Manalastas na gagawin ng bata kasi nandun na yung tiwala nila sa bata. Kahit alam natin na medyo pasaway si Dave. Alright? Sa mga panahon na po yun. Pero lahat ng si Dave na sa puder ng Manalastas family, binigyan nila ng masamahang kahulugan at binigyan ng issue. Yan ba ang magandang magandang kaisipan ng isang tao na lahat na lang na alam naman natin na itinuring ng isang anak si Dave sa puder ng Manalastas, tapos binigyan ng masamang issue. Kahit paghalik, pag whatsoever dan binigyan ng issue. Di ba? So ngayon, ito, Ursula Daisy, hindi po kami nagtanong kung legit or hindi ang pag-graduate ni Dave. Okay? Dahil wala na po kaming pakialam sa kanya. Why noon nabigyan siya ng pansin ng Tikram community? Excuse me. Dahil nasa puder pa siya ni Tikram. Okay? Naway na noon na-contact namin si Dave para mapaliwanagan din ng karamihan ng mga supporters ng Tikram na walang sala ang mga Manalastas kusa ang bata umalis. Gusto man ng mga Manalastas again na pigilan si Dave na wag umalis, pero gusto ng bata na go. Hinayaan. Kumuha na lang din sila ng ibang dapat tulungan. Yan, dumating si Luis sa buhay ng Manalastas family. Ganun po ang point ni Kuya SMB. Kaya don't compare Dave to Luis. Okay? Kasi si Dave, nakagraduate na sa Manalastas family. Nakagraduate na sa mga sponsors mula sa Tikram community. Tapos na po. Bakit ayaw mo pa rin tumigil na maikontent sa sarili mong kabulastugan na lagi mong ini-involve si Luis? Di ba ibinigay na? Kahit masakit man sa mga Tikram supporters, Tikram sponsors, Manalastas masakit ang pag-alis, pero inaccept. Okay? Dahil yun ang kagustuhan ng bata. Respeto man lang. Yung kagustuhan niyo nasunod. Andyan na si Dave sa inyo. Ano pa?
May kulang pa ba? Yung tanong ni Kuya SMB. Ulitin ko, the Tikram community and the sponsors graduate na po si Dave, kaya wala na kami pakialam kay Dave. Okay, wag mo nang isiksik si Dave sa inside the community of Tikram dahil nakagawa na siya ng lamat. Yes, nagkaroon siya ng sala dahil inside of the Tikram community, pero hindi man po ibig sabihin noon na forever. Pero sa ngayon, na medyo fresh pa sa nangyayari, wag mo naman parang ma-touch mo uli yung sugat na ginawa ni Dave sa Manalastas, even the inside of the Tikram community, na ito'y naging malaking issue dito sa buong loob ng Tikram community. Wag po. Kasi yung gusto nyo, binigay na para ikakatahimik. Taman hanggang doon na lang po yun. Kung nakagraduate man si Dave, congratulations. Oh. Okay? Yun lang dun po ang point ni Kuya SMB. Na wag gumawa ng ingay. Wag gumawa ng hakbang na ikaw mismo makakasira sa reputasyon at dignidad ni Dave. Sana naunawaan mo yung point ni Kuya SMB. Ulitin ko, the Tikram community wala nang pakialam sa buhay ni Dave dahil si Dave, kung nakagraduate na si Dave sa eskwelahan, nakagraduate na rin siya sa Tikram community. Wag nang ipasok pa dito. Okay? Parang school lang na gusto mo nakagraduate na siya ng grades elementary, gusto mo mag-aaral siya uli ng grade 6? Di ba yung ganong eksena? Kaya ulitin ko, wag muna. May panahon po dyan. May accept uli si Dave ng mga diehard supporters ng Tikram community na maibalik ang tiwala ng mga tao, even sponsor kay Dave, sa kanyang nagawa. Dahil nagawa ni Dave sa sulsul po ninyo ay of course sa sariling interest. Di ba? Ang anong sabi ni Dave, bakit naisip ng bata yon? Yung pira ko, nasaan? Di ba? Hindi man lang niya iniisip yung taong sinabihan niya ng yung pira ko nasaan. Na yung tao na yung sinabi niya yung pera kung nasaan, yung po ang gumawa ng gabay na magkaroon siya ng pera, makilala siya dito sa loob ng community ng Tikram. Parang sinumbatan na si Tikram sa kanyang sariling interes sa utos mo Daisy Orsola sa grupo niyo po. Yun lang po doon na yung pag-iintindi ng karamihan. Kaya wag maging itchos palaka. Okay? Kag gusto ang graduate na. Wag na mag-ingay. Kung nakagraduate na nga di ba si Dave? Di ba? Even here inside of community of Tikram, nakagraduate na rin si Dave. Kaya wag nang i-mention, i-recall. Kung si Luis hindi man nakagraduate, kung ano man ang problema sa kanyang grado, sa kanya na po yun. Importante walang ginagawa si Luis, sa'yo. Hindi ka naman pinapakialaman. Alright? Bakit? Insecure? Nandun pa ba yung insecurity? Sa sarili? Na? Nagsisi na ba sa ginawa? Alright? Huwag niyong ipamukha sa amin na we are nagkamali. Kayo ang nagkamali. Sana si Dave, kung pinagpatuloy ni Dave ang kanyang pakumbabang tao, masunurin na bata, isa na mayroon na siyang house and lot ngayon katulad ni Luis na malaom-laom. Diba? Ganun po dun po ang mga ka-idol. Dahil nakita niya ang kanyang success sa kanyang buhay na lahat na susunod, yan, na parang pinagmayabang pa niya. Even hindi lang dito sa the community. Pinakita niya sa loob inside of the community of Tikram ang kanyang kayabangan. Hindi pa nga siya actually total na naging successful dahil na nasa daan pa siya. Mabuti nga na may katulad sa kay Dave na while nasa daan pa siya, may sumusunod ng mga sponsors, piniprotektahan siya at inaalagaan ito bilang isang pamilya
punto por punto. Yun ang hindi niya inintindi ng kanyang sariling interest lang ang kanyang inintindi. Ulitin ko po. Dave, nakagraduate na po sa Tikram Community. Kung gusto niya maging guest speaker sa Tikram Community, na bumalik siya, he's welcome. Pero hindi na katulad noon na pagmamahal, yung welcome. Welcome siya pagbabalik dahil nakilala nila si Dave sa loob ng Tikram Community. Ganon lang po dun. Ulitin ko po, Ursula Daisy, kung ano man ang iyong channel, anong ati ba yun, o ati-atihan man, o hindi ko alam, kung anong bagong channel mo ngayon, na wag dun compare na, at saka wala tayong kakarapatan maghusga ng tao. Okay? Wala kang karapatan na mag-judge ka sa kakayahan ni Luis. Alright? Wala kang karapatan magsalita na gano'n kasi hindi natin lamang sukat. Okay? Tao lang po tayo. So hindi mo alam, hindi ko rin alam kung ano naging dahilan ko bakit na hindi siya nakagraduate ngayon. Alright? So, wag mong pangunahan. So, pagpasalamat ka na lang yung manok mo naggraduar. Pagpasalamat ka na lang doon. Alright? Parang dinadown mo si Luis. Sa yung pangingialam sa bata. Ang importante, yung gusto ni Dave natupad, nakagraduate. O palakpakan natin kahit bakit maliit na bagay man. Palakpak! Amo nga ni sinisiring, di ba? Na kapag nakuha mo ng gusto mo, tumahimik ka na. Tumahimik. Si Dave lagi content. Huwag nang pakialaman dito sa Tikram Community kasi nga, graduate na nga, ikaw talaga ang bobo mo talaga, Daisy, ang bobo mo. Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB. Na graduate na rin si Dave sa Tikram Community. Hindi naman ibig sabihin na pinapaalis. Pwede siyang bumalik. Pero hindi tulad noon na yung pagsusuporta na kung saan siya doon pa rin yung Tikram Community. Yun po ang point ni Kuya SMB. Na sana na hindi na lang siya naging mayabang, hindi na siyang naging yun na nga, mayabang. Kahit paano na patuloy pa rin yung pagsusuporta, patuloy pa yung pagmamahal. So, lagi natin tandaan, why na lalong minamahal ang manalastas dahil sa kanilang pang-uugali na wala kay Ursula. Nawala kay Ursula talaga. Amo nga ni. So, yun po ang point ni Kuya SMB, Why gusto ko man to i-live, but I know na lahat, mas better gawin ko na itong premiere. Na kahit pa paano is makapag-focus. Kasi kung magla-live tayo, magsha-shout yung imbis, kakanta pa, okay lang sana kung kagandahan ng busis. Ginawa ko na lang itong premiere, kahit pa paano magka-focus po tayo. At least, na nabigyan ng magandang ehemplo yung mga parinig na ni Ursula sa Tikram Community. Lagi yung tatandaan na huwag masyadong maging mayabang na nakuha mo rin si Dave, tapos gusto mo pati the community of Tikram makukuha mo rin. Na maniniwala din sila sa iyo. Ang naniniwala lang naman sa Ursula yung hindi nakakaunawaan, hindi nakakaunawa. Yun lang naman kung mag-based on tayo sa community. Dahil yung respetuhin mo na lang. Total, nirespeto naman ng manalastas, hinayaan na lang. Pinabayaan na lang nila si Dave na umalis sa poder nila. Hanggang doon na lang, huwag ka na magpunti kung ano pa. Ikaw ang dami mong i-choose pala ka. Hindi ka mangialam, hindi ka magparinig. Lagi mo tandaan sa ginagawa mo, wala nang no one can trust you anymore. Ano daw? Amo nga ni. Amo dato content ngayon, amo nga ni. Lagi natin na put in our minds. So, si Dave nakagraduate na to Tikram Community, pati sa eskwelahan nakagraduate na rin si Dave. So lahat nakagraduate na si Dave.
Ang tanong, si Ursula kaya nakagraduate na? Hindi pa ata, no? Kasi ulit-ulit eh. Ulit-ulit. Gusto niya lagi si Dave ang content. Bakit? Anong gusto niya? Para siya may content. Ganun lang po doon. Kaya, ingat po lagi. God bless. Hanggang dito na lang po, ang ating premiere. Medyo maingay tayo ngayon dahil sa ating environment na nandito tayo sa medyo mataong lugar. Kaya humingi pa ako ng paumanhin. So hanggang sa muli na lang ha. This is Kuya S sa mga bagong pasok sa mga Tikam Dahil supporters. Nandito lang po si Kuya SMB. Again, uulitin ko po. We are here priority community, not sariling interest. Pangalawa lang aming channel. Ang purpose namin dito, magtulungan, magkaisa, maging sulit, pulido ang Tikram community punto por punto sa tulong po ng grupong Sulit Pure Heart International Group na pinangunahan ni Michelle Japina. Hanggang sa muli, dito na lang ako. Hanggang dito na lang ang aking premiere. Again, this is Kuya SMB para sigurado punto por punto. Pak na pak. Ano SMB? Pak na pak. Pak na pak na walang pak-pak. Agay talaga ba? Pak na pak and full na full. Hindi to anghel na walang pak-pak ha. Ay, just there lang. Pak na pak and full na full. Diba? Malaom-laom. Agay talaga. Napahabol pa talaga malaom-laom. Hanggang sa muli, God bless. Of course, may love shout to all the Tikram vlogger. At sa mga gwapo, ang pangit, hindi ko na i-mention. Just lang, meron lang. Hanggang dito na lang po tayo. God bless. Mabuhay po tayo. Mega love shout out to Marcos family. Next week, mega love shout out. Ingat-ingat lagi. And of course, sa mga nandyan, take care always. Mabuhay po tayong lahat. Love you all. Bye-bye.